Magandang gabi sa inyo mga kababayan. Kasalukuyan nandito pa rin tayo ngayong gabi sa Airport Pasay City, September 5, 2024. Kung saan ating inaabangan pa rin ang paglapag ni suspended Mayor Alice Guo dito sa bansa. Maya-maya lang dumating na sa bansa si dismissed Banban Tarlac Mayor Alice Guo sakay ng isang private plane na lumapag sa private hangar sa NAIA Airport sa Pasay City, 1:10 na madaling araw nitong September 4, 2024. Umabot ng 3 hanggang 4 na oras ang nilipad nila mula Jakarta, Indonesia hanggang dito sa bansa. Kaagad naman na sumalang si Alice Guo sa properly documentation at medical procedure at physical examination. Makikitang walang imik na iniharap ni na DILG Secretary Benor Abalos Jr. at PNP Chief Romel Francisco Marbil ang dating mayor ng Banban Tarlac na si Alice Guo na nakasuot ng orange na damit na may nakalagay na CIDG detain at tila na mapapansin na malaki na ang kaibahan ng postura niya puwera noon. Dagdag pa ni Abalos nang sumalubong sa kanya si Alice Guo sa Indonesia, humingi ito ng tulong na di umano may natatanggap itong death threat. Nag-request si Alice na kausapin kaming dalawa ni Chief. At sinabi niya nga na meron siya mga death threats. Alice? Oh, ikaw pala si Alice. Opo, nakita ko tayo before. Saan? Tarlac po, Sec. Ando ka ba nung mayor ka nun? Opo. Ando sila, no? Sila governor? Opo, opo, Sec. Yung nagpunta. Ikaw talaga. Sec, patulong. May decret na kasi. Di bale, basta importante. Totoo, tingnan Opo, Sec. natin Opo. ito. Ha? Kaya nga, kumuha na kami ng private plane dito para maano. Kasi ako tingin ko para ngayon Chinese. At inassure ko siya, kami ni Chief, na yung death threats, huwag niya alalahanin, importante, sabihin niya lahat ng totoo. Lahat, huwag siyang matakot, maski sino pang malalaking tao ito. At siya ibabantayan ng kapulisyahan. Tapos pinadocument namin, para lang malinaw ito, hindi ko naman alam kung ano yung ginagawa niya, nakaharap siya. Siyempre, nakatingin ako sa camera ng ganon. Ang hirap naman nun, hindi ba? So, yun po ang nangyari niyan. No? Alice, gusto mo bang sagutin? Ba't ka raw gumanon? Yes, Siguro siya na lang tanong Mayor Alice, bakit pa? Kino-confirm ko po ang lahat po ng sinabi po ni Secretary na meron po akong death threats po at humingi po ako ng tulong po sa kanila at masaya din po ako na nakita ko po sila. I feel safe po. Maraming salamat po. Mayor Alice, kaya po ba? Gate ni DILG Secretary Benor Abalos Jr. na puspusan silang humanap ng mahiraman ng private plane dahil inaagapan nila na makuha si Guo sa ibinigay ng Indonesian authorities na oras hanggang 1:00 dahil kung hindi, pawawalan ito. Alam nyo, no? Ito'y police-to-police operation. Dahil ito'y police-to-police operation, tinawagan ng police kami. No? At sinabi nga, you're given only up to 1 o'clock. Kanina umaga, 1 o'clock. Eh, anong oras namin nalaman? Tanghalian na. Pangalawa, kung maghahanap ka ng mga eroplano papuntang doon, halos wala na o halos puno na. At pangatlo, mahirap. Bakit? Ikakuha ka ng special permit, may kasama kang nakaposas eh. Diba? Ang daming, so, kailangan talaga makahanap kami ng eroplano. Tinawagan ko yung kaibigan ko, nagpahiram na lang. Kasi kailangan gawin namin lahat. At kailangan magbihis na kami, umalis na kagad kami para mainhabol lang namin yung alauna. At ako'y nagpapasalamat sa Indonesian government dahil siguro nakita din na yung good faith namin, talaga na-delay kami at kasama rin namin yung Indonesian police attaché dito, sila na mismo nag-move ng oras. At nung na-move ang oras, nagkaroon kami ng elbow room, malaking bagay. Kinumpirma ni PNP spokesperson Jean Pardo na nasa pangangalaga na nila si Alice Guo at nabigyan na ng maayos na pasilidad. Tama po sir, mga araw na 3:06 ng umaga po ay nakapasok na po ng custodial facility po ng Kamkrame si dating Mayor Alice Guo po. Sa loob ay
inalis na po yung kanyang posas kasi nakaposas po siya paglabas pa lang po niya bago pa lamang po siya ibinaba po ng eroplano ay nakaposas na po siya. Doon po sa loob po ng eroplano ay binasahan po siya nung warrant of arrest na inisyo po ng Capas RTC at binasahan din po siya ng kanyang Miranda rights. At pagkatapos pong ma-explain po yun ng police po ng CIDG ay pinasasa na po siya. She will be treated as an ordinary detainee po, katulad po ng nade-detain po. No? Special treatment po. In fact, bago po ako lumabas ngayon ay iniisa-isa po yung mga gamit niya. Yung mga hindi po allowed po para po katulad po ng cellphone, yung kanyang AirPods ay bawal po yun sa loob ng facility. So isi-safe keep po yun at kung meron po siyang kaanak ay ito-turn over po. So yung kwarto po pag-i-stayan po niya ay ordinary yung kwarto po, may isang kama at may sarili naman po siyang CR po. May aircon ho ba ito, ma'am? Wala po. J. Martin, J. Ares, News and Public Affairs.